So mga kababayan po natin sa Middle East, mga sangkay, panic mode na rin. At ngayon nga po mga sangkay, kawawa po ang nangyayari. Medyo delikado ang sitwasyon. Gusto na po ng iba mga sangkay umuwi sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang nangyayari ngayon sa kanila doon? Okay, eto na nga po, nakakalungkot itong nangyayari ngayon mga sangkay, no? Hindi lang sa Pilipinas, kundi yung ibang mga kababayan po natin na nasa ibang mga bansa, like nasa Middle East, ay naninilikado. Bakit mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Eto na. Tingnan po natin itong sitwasyon ngayon, mga sangkay. Kasi nga po, ayon sa report, yung mga OFW daw po na humihingi ng tulong, mga sangkay, tinaboy ng tauhan ng embahada. So bakit mga sangkay nangyayari ito? Mambihira. Kasi sila po, mga sangkay, may mga iba po talaga doon na gusto nang umuwi. No, may iba naman mga sangkay gusto talaga magstay pa kasi syempre iniisip nila anong gagawin nila sa Pilipinas. Kumbaga, ano na rin talaga, sakripisyo. Ngayon, ito po yung video na yan. Tingnan po muna natin ang boto bago ipakita natin yung balita. Ganun lang po ka, kadali sabihin yun? Ha? Ganun lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na may ganun. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na nung ganito. Tapos na ganun. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit ganun. Kami dito, paano mo yan? Dapat na abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ha. Hindi na kayo ma-entertain. Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. Yan po, ito yun mga sangkay. Oh. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo ha. Wala na pondo. Sige, inikot nyo. Kaya, kahit magsumbong tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Yan sinabi, kahit magsumbong sa Pilipinas. Ngayon, kalat na po ito. No, ito na po, nabalita na. Nagkainitan ng ilang OFW at tauhan ng Philippine Embassy sa Bahrain. Nakunan pa ng video ang pagtaboy sa mga kababayan nating humihingi lang ng ayuda. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, anong punot dulo ng tensyon? Nagsimula nga yan ng itaboy itong ilang OFW na nagtungo nga doon sa may Philippine Embassy sa Bahrain kahapon. Yung ilang mga OFW na ito at yung isang empleyado nga ng embahada ay nagkasagutan. Ayon sa source ng News 5 ay nagtungo nga itong mga OFW na ito para humingi sana ng ayuda o ng financial assistance nga dito nga sa may embahada dahil itong March 3 itong Migrant Workers Office ay naglabas ng abiso na magbibigay sila ng one-time financial assistance sa lahat ng mga OFW doon sa Bahrain Okay. na apektado nga nitong gyera. Ilan sa mga requirements nga na mabibigyan ay yung may mga existing na working visa at yung ilan naman na nawalan ng trabaho dahil nga nagsara yung kumpanya o yung mga pinagtatrabahuhan nila at lalong-lalo na yung mga naka-no work, no pay basis contract daw. At yun nga, no, pagdating ng March 5, exactly 1 p.m. ay kinansela na nitong embahada itong memo na ito dahil sinabi nila na may posibilidad nga at ito rin yung banta ng missile at drone attacks. Sinabi rin ng embahada ng Pilipinas na bawal na rin yung mass gathering alinsunod na nga doon sa inilabas na guidelines naman nitong Kingdom of Bahrain. Pero ito nga nitong linggo ay pumunta pa rin itong ilan nating mga kababayang OFW sa pamag-asang makakakuha nga sila ng konting ayuda. Panoorin natin itong video na ito. Wawa, no? Iba talaga mga sangkay yung yung ang tawag dito, yung pag-aalala mo sa inyong mga sarili kapag nasa ibang bansa kayo. Siyempre, mahirap po mga sangkay kapag magutom ka sa hindi mo bansa. Okay lang sa Pilipinas eh. Pwede kang may mapulot sa gilid-gilid mga sangkay. Pero doon, kapag nagutom ka
talagang mamumulubi ka. At yung iba daw po, mga sangkay, mukhang wala ng trabaho. Ang narinig ko dito, wala na daw pong pondo. Kaya mga sangkay, itong si Raffy Tulfo, ang pagkakaalam ko, ginawa na po ito ng aksyon at mukhang niyayari na po ngayon. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong Tapos na daw yung ayuda. na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. Grabe. Ayan na. Hindi po sila nag-iingat sa mga sinasabi nila. No, ewan ko ba mga sangkay. Pero sana, no, ako po ay nananalangin na sana yung mga kababayan po natin sa ibang mga bansa sa Middle East ay okay lang po ang sitwasyon. Kasi ngayon talaga medyo nasa kagipitan na stage. Kasi kung tayo dito sa Pilipinas nahihirapan, how much more ito mga kababayan po natin na nasa ibang bansa, di ba? Na nasa Middle East. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Jiggy, matapos ngang makarating yung video na yan at ma-verify nitong Department of Migrant Workers dito sa May Manila, specifically si DMW Secretary Hans Kakdak ay pinasibak niya agad sa pwesto itong wala daw respeto na empleyado na ito noong bahada. Ang Paano kung nautusan lang yun? 'Di ba? 'Di ba? Paano kung nautusan lang yun? May mga big boss yan di siya ang nag-suffer, mga sangka, instead na yung nagutos sa kanya. So, pero hindi talaga magandang ginawa. Pwede naman sabihin ng maayos yun 'Di ba? Hindi yung idadaan sa ganung klase. Ngayon, yari siya. Wala na po siyang trabaho, mga sangkay. sabi naman ni Secretary Hans ay manalig pa rin yung mga OFW dahil patuloy sila na magbibigay ng kalidad na serbisyo publiko lalong-lalo na nga sa mga OFW at hindi nila ito-tolerate yung mga ganitong matapobreng style ng mga migrant workers officer sa buong mundo. Jiggy. Ano yung nangyari, no? Baka naman tinago nila yung ayuda. No? Baka naman tinago nila mga sangkay, di ba? Grabe, pero Rainiel, may bagong batch na ba ng OFW na nakauwi na mula Middle East? Jiggy, pagdating naman sa repatriation program kanina nga or kagabi, ay dumating na yung 90 pa na mga OFW mula naman sa Dubai. Doon sa bilang na yon, 33 na OFWs yung kabilang dito sa unang batch ng repatriation program na funded nitong gobyerno. Okay, linawin natin, Jiggy, 90 na Filipinos yung umuwi kagabi, 33 lang yung pinondohan sa pagpapauwi nitong gobyerno. At sabi nga nitong DMW, since March 5 ay nagkaroon na ng 399 na mga Pilipino yung umuwi. Pero yung karamihan doon sa mga umuwi na yon ay yung mga ticket ay existing or funded by their companies o hindi naman kaya sagot ng UAE government. Iyan nga po yung nagiging issue ngayon mga sangkay. Kasi, may ano pa daw, ito mga sangkay, mayroon pa daw pong pabanner, no? Na taga-gobyerno natin. Yun daw pala, kakaunti lang naman ang napunduhan ng ating government. Tayo po, ito po yun mga sangkay. Welcome home, kabayan. Hindi ko alam kung para sa lahat to kasi marami daw pong umuwi. Pero ang totoo daw, hindi naman pala lahat funded ng government. Nasa 30 lang daw po talaga mga sangkay. So mostly funded po ng kanilang company para umuwi sa Pilipinas. Pero yung karamihan doon Ayan, sa mga umuwi na yon ay yung mga ticket ay existing or funded by their companies o hindi naman kaya sagot ng UAE government. Sa buong Middle East, nasa 2,000 pa yung mga Pilipino na gustong magpa-repatriate dahil nga dito sa gera na ito. Jiggy. Yan ang ulat ni Pero sana mga sangkay, mapauwi nila PBBM yan lahat kasi ginagamit po ito ngayon ng mga, syempre, kalaban po ng pamahalaan na pambato. Diba nga po, nagsalita po dyan si VP Sara. Sabi po niya, kayang-kayang gawa ng paraan ng gobyerno yan para pauwiin yung mga kababayan po natin. Kasi mukhang open na po yung ibang part ng airspace, no? Sa Middle East, mukhang pwede na po talaga mga sangkay. So,
Sana magawa ng paraan ng government kasi kawawa po yung mga kababayan po natin doon. Isipin nyo, sabi dito, ito, 90 na mga OFW na nakauwi, 30 lang pala yung inondohan. So, nakakalungkot naman kung ganun lang. Kasi mostly pala nun, funded na ng kanilang mga companies doon. Well, ano po ang inyong opinion ngayon, mga sangkay, sa mga kababayan po natin ngayon na nagpapanik na po sa ibang bansa at gusto nang umuwi sa Pilipinas? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.